Samantala, nagsilbi naman bilang panalo para sa ordinaryong Pilipino ang pagtatanggal sa Single Period of Confinement Policy ng PhilHealth. Sa ilalim kasi ng polisiyang ito, hindi pinapayagan na mag-claim ng benepisyo ang isang miyembro para sa parehong sakit sa loob ng 3 buwan na ayon kay Senator Bongo ay anti-poor at anti-people. Narito ang buong ulat sa report ni Raymond Dadpas. Panalo ng mga ordinaryong Pilipino na nangangailangan ng serbisyong medikal ang pagtanggal na ng PhilHealth sa kanilang Single Period of Confinement Policy. Ito ang deklarasyon ni Senador Christopher Bongo bilang chairman ng Senate Committee on Health. Ayon kay Go, karamihan ng mga apektado ng patakaran ay ang mga mahirap nating mga kababayan na may karamdaman. Sa ilalim ng Single Confinement Policy, bawal mag-claim ng benepisyo ang isang miyembro ng PhilHealth sa parehong sakit sa loob ng 3 buwan. Kaya tinawag itong anti-poor at anti-people policy ni Senador Go na sinimulan pang ipatupad ng PhilHealth noong 2013. Napakarami umano nitong reklamong tinatanggap hinggil sa nasabing patakaran. Nakatatlong hearing siya sa Senado bago pumayag ang board ng PhilHealth na tanggalin ang nasabing polisiya. Pinasalamatan ng senador ang mga miyembro ng board ng PhilHealth at pinakinggan ang panawagan para tanggalin na ang Single Period of Confinement Policy. Maliban dito ay sinusulong din ni Go ang pagpapababa sa monthly contribution ng mga miyembro mula sa 5% ay ibaba ito sa 3.5%. Hiwalay pang kahilingan na palawakin pa ng PhilHealth ang mga serbisyo nito sa iba pang karamdaman at taasan ng kanilang case rate. Kaisa si Go sa mga tutol sa paglilipat ng PhilHealth sa halos 90 billion pesos na unutilized fund nito sa National Treasury. Ito ay sa katwiran na ang pondo para sa kalusugan ay dapat para lang sa kalusugan. Una na itinayag ni Senate President Francis Chis Escudero na posibleng hindi na ibigay ang 72 billion pesos na subsidy na hinihingi ng PhilHealth para sa 2025 dahil umaapaw naman ang 500 billion pesos na kanilang pondo. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpas, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.